Magandang hapon mga kaibigan. Isang member ng INC ni Felix Manalo na nagtatago sa alias na RMG Aguila ang masyadong maingay sa kanyang content na tila yata binabanata ng programa ni Brother Wendell. Hanggang balot lang naman yan. Bakit? Kasi pag yan hinamo ni Brother Wendell sa isang debate, alam naman nating hindi haharap yan. Pero dahil hanggang programa lang naman siya, kaya binanatan din siya ni Brother Wendell sa kanyang programa. Pakinggan po natin sa episode na ito ang banat ni Brother Wendell sa pagmamarunong nitong si alias RMG Aguila. Pakinggan ninyo kung paano napapahiya ang kanyang mga argumento. At ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, welcome po. At sa pagkakataong ito, sasagutin natin itong nagpakilalang kaanib ng INC. Siguro kilala ninyo ito. Mula pa noon, grabe na ang banat niya. Pero tulad ni Cesar Sineta, abay, nang huhugas kamay. Bakit? Wala daw umanong kinalaman ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo sa kaniyang sinasabi. Paano magiging walang kinalaman kung siya mismo ay nagtindig ayon sa mapanglinglang aral sa Iglesia ng Tatag ni Felix Manalo? Pakinggan muna natin. Talakayin po natin ngayon ang isang maling aral na ipinagkakalat ngayon ni Wendell Talibong. Sinabi na paano nalaman na yung talaga ang mukha ng ating mga santo. Natural, kasama natin yan. Ginoong Wendell Talibong, itigil na ninyo ang panluloko sa mga tao. So, di niya lubos na unawaan ang ating pahayag o kaya'y pilit talagang binaluktot na lamang. Di ba ang katanungan, paano makilala na yung larawan ay tumutukoy talaga sa mga banal na inaalala natin? Ang unang sagot ko, natural, sila'y mga kasama natin. Kaya yung mga larawan nila ay nagpaalala sa kanila. Maring araw daw umano ay at pinagtatawanan pa nitong kaanib ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo yung paliwanag ko kung paano makilala ang larawan ng mga santo. So, naunang sinabi ko na ang mga larawang ito ay tumutukoy sa mga banal, sa mga tao na ating inaalala. Hindi iyon sinasamba. Pero, tanungin natin sila, etong si Kaagila daw siya. Hindi ba't may larawan din sila ni Felix Manalo? Paano nila nasisiguro na ang larawang iyon ay tunay na larawan ni Felix Manalo? E di, natural. Tagapagtatag nila si Felix Manalo. Kaya, natural na lamang na makilala nila. So, isa-isahin natin ito, mga kapatid, sa pagsagot. Ito ang kaniyang video na ipinurward din sa akin ni Kabornok. Si Kabornok ang nag-request na kung maaari sagutin. Na nadaya ng maling pangangaral ng simbahang Katoliko. Muli po, kumusta kayong lahat? Tatalakayin po natin ngayon ang isang maling aral na ipinagkakalat ngayon ni Wendell Talibong, isang CFD ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Bago po yan, ako po muna ang inyong lingkod, RMG Kaagila. At walang kinalaman ng Iglesia ni Kristo dito sa aking ginagawang mga... Yun, nang huhugas kamay na sila, walang kinalaman daw ang Iglesia ni Kristo sa kanyang ginagawa. So, una, sinabi niya na ang simbahang Katoliko daw ay nadaya. Paano nadaya ang simbahang Katoliko kung mga kasama mo mismo nagsabi na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo? Ibig sabihin, hindi yung inaniban mo. Pakinggan na natin si Sinita na tulad sa iyo, nagsasabi ding walang kinalaman ang Iglesia ni Manalo sa anumang sinasabi ko.
Pero anong sabi ni Sinita? Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. Talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Ngayon, kung ang tanong ni Talibong, mababasa ba sa Biblia? Mababasa ba sa Biblia na sa pasimula, ang Iglesia Katolika, Iglesia ni Kristo? Literal po, wala. Yan po ay naganap sa pamamagitan ng hula. So, paano ngayon na ang simbahang katoliko ay nadaya kung galing mismo sa mga kasama niyo sa iglesyang tatag ni Felix Manalo nagsabi ng Iglesia Katolika ang unang iglesia ni Kristo? Malinaw na ito ang tatag ng ating Panginoon Jesucristo dahil ang unang iglesia ni Kristo ay tatag ng ating Panginoon Jesucristo sa San Mateo Kapitulo 16, 18. Ngayon, kung sasabihin nila na nadaya o naligaw daw ang simbahang katoliko, so ibig ba sabihin, nabigo ang ating Panginoon Jesucristo na ingatan ang kanyang iglesia? Taliwas yan sa kanyang pangako na hindi mananaig ang pintuan ng impyerno laban sa kanyang iglesia. Walang totoong iglesia mga kapatid, kundi pinatunayan mismo pa sa kasama ministro pa nila. Anong sabi ni Sandoval? Paano nadaya ang Katoliko kung ito ang sabi ng ministro ninyo? At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Sa mga ANC nagsubaybay ngayon, paano masasabi nitong mga kaanib din at mga ministro kung di pala nila mapigilan ang katotohanan mga kapatid na ang simbahang katoliko ay siyang unang iglesia ni Kristo. Napakalinaw yan. Di lang nakasulat. Alam naman kung ang tunay na iglesia yung sa kanila. Bakit? Inasa Pasugo Magazine nila mismo. Anong sabi ng kanilang Pasugo Magazine? Tingnan niyo ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine. Na ang may akda ay si Mary F. Ruiz. Di ba malinaw? Si Felix Manalo ang founder. Kaya dito pa lang sa kanilang Pasugo Magazine, abay, supalpal na. Tuloy natin. Patagalin, Di natin patagalin umano. talakayin na natin. Ano ba ang ipinagkakalat ni Wendell Talibong sa social media? Panoorin at pakinggan natin. Ano po na rin pinipisahan ng Labas dito, pati si Bro Jando may katanungan. tanong na gaano tayo nakakasigurado na yun nga ang mukha ng santo natin? Gaano tayo nakasigurado na yon ang mukha ng santo natin? Ni Jesus, ni Birhen Maria at sa iba pa. Salamat. Iyong sinabi na paano nalaman na iyong talaga ang mukha ng ating mga santo. Natural, kasama natin yan. Ginoong Wendell Talibong, itigil na ninyo ang panluloko sa mga tao. Itigil na ninyo ang panliligaw sa mga miyembro ninyo. Ako na ang nagsasabi sa inyo. Hindi ninyo nakita ng mukhaan ang Panginoong Jesucristo. Nagbabase lang kayo. So hindi daw umano nakita mukhaan ang ating Panginoong Hesukristo. Di ibalik natin sa kanila kung iyon ang argumento nitong si Mr. Aguila. Aguila kasi ang kaniyang pinakilala na dahil hindi nakitang mukhaan. Bakit? Naniniwala ka ba na ito ay larawan ni Felix Manalo? Kung naniniwala ka na larawan ito ng founder ng Iglesia ni Cristo na nasa medalyang tanso, tanong, nakita mo ba personal si Mr. Felix Manalo na founder ninyo? Hindi lang yan.
Merong monumento si Felix Manalo, inaalayan pa ng bulaklak kung saan ang kanyang anak na kasalukuyang tagapangasiwa ngayon, o eto, makita ninyo, nakatindig sa harap, nakatindig sa harap sa imahe ni Felix Manalo. Ngayon, kung ang argumento hindi nakita personal ang ating Panginoong Hesukristo, so mali na. Bakit? Nakita mo ba personal itong si Felix Manalo na nilagyan ng larawang tanso, di ba? So, mali ang argumento na hindi raw nakita sa ang mukha personal ng ating Panginoong Hesus, kaya hindi dapat paniwalaan. Kung ganon ang argumento, balik natin, nakita mo ba personal si Felix Manalo para paniwalaan mo yung tansong medalya, yung tansong rebulto ni Mr. Felix Manalo? Kung ang batayan, mga kapatid, ng paniniwala ay dapat nakita sa sariling mata, abay, ibig ba sabihin, hindi na rin pwedeng paniniwalaan yung mga bayani sa kasaysayan natin? Dahil yung mga bayani, sila si Jose Rizal at iba pa, hindi mo nakita sa sariling mga mata mo, kundi nasa monumento lang. Pero tandaan natin, ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa literal na pagtingin lamang, kundi sa testimonya, sa kasaysayan, sa simbahang Katoliko, sa tradisyon na patuloy na nagpatotoo kaugnay dito. So kung tinanggap nila ang tansong imahe ni Mr. Felix Manalo base sa larawan at kwento na nakasulat mismo sa kanilang pasugo, bakit mo tinanggihan ang imahe ng ating Panginoon Hesukristo? Kung sasabihin na, hindi yan totoo mo ka, ayon sa ating Panginoong Hesus, San Juan Kapitulo 10:14, kilala ko ang aking mga tupa at kilala din ako ng aking mga tupa. So, kung hindi tumuka ng ating Panginoon Hesukristo, dahil early Christians, kahit na sa katakom, may mga larawan sa early Christians. Ano ang larawan ng ating Panginoon Hesukristo na tinututulan nila na hindi daw Diyos? Pero si Felix Manalo, na ginawa nila ng monumento, anghel daw. Tuloy natin. Ang Panginoong Hesukristo. Hindi ito napatunayan. Mr. Wendell Talibong. Hindi daw umano napatunayan yung larawan ng ating Panginoon Hesukristo ay talagang ang ating Panginoon Hesukristo. Meron pa tayong larawan sa Divine Mercy na napakita kay Santa Faustina, di ba? Bakit? Ano din ang hawak mong ebidensya na itong larawang ito hindi talaga napatunayan? Ano din ang hawak na ebidensya na yung larawan na tanso ay napatunayan kay Manalo? Dahil po ba siya founder ninyo? Tuloy natin. Kaya hindi pwedeng gamitin. Huwag ninyong iligaw ang mga tao. Okay, hindi napatunayan, kaya hindi pwedeng gamitin. So, ibig ba sabihin, dahil para sa inyo ang tanso na larawan ni Felix Manalo na inaalayan ng bulaklak na patunayan, kaya pwedeng gamitin. Iba't si Felix Manalo lang ang may ganyan? Di po ba? How about yung Iranio Manalo? Ba't din yun nilagyan ng larawan? Kung si Felix Manalo ay pinakilala ninyong anghel, di ba, anghel? Ang anak niya, si Iranio Manalo. Ang tanong, hereditary ba ang pagka-anghel ni Felix Manalo? Anghel ba din si Iranio Manalo? Okay, tuloy natin mga kapatid. O ano na? Ba't naghang ka? O ano? Una, yung imahe o rebulto ng simbahan na ginagamit natin sa pagpaalala sa kanya. Sang-ayon ba ang tunay na Diyos? Sang-ayon ba umano ang tunay na Diyos na ang larawan ay ginagamit sa
paalala sa kanya. Ang tanong, balik natin, itong medalya ni Felix Manalo, sang-ayon ba ang Diyos na ginagamit ninyo ito? Asan mabasa sa Biblia na pwede gagawa ng medalya? Aber, napansin nyo mga kapatid na nagsubaybay ngayon, lalo na sa mga iglesia ni Cristo? Di ba? Sabi nila, dapat yung nakasulat lang sa Biblia ang ating paniniwalaan. Ngayon, may napakita natin sa kanilang aral mismo, medalya ni Mr. Felix Manalo. Asan ba mabasa sa Biblia na magawa ng medalya ng founder? Sang-ayon ba? Ibalik natin sa kanya. Sang-ayon ba ang Diyos na basta founder may medalya? Tuloy natin. Na kailangan pa ng mga ribulto para alalahanin siya. O sige, palagay natin hindi na kailangan dahil para sa inyo, Diyos-Diyosan. Ang tanong, ito bang makita na ito kung saan nakatindig si Mr. Eduardo Manalo, nag-alay ng bulaklak sa ribulto ni Felix Manalo? Sang-ayon ba ang Diyos nito? Ano to? Dekorasyon lang? Ano to? Hindi ba to pag-alala sa founder ninyo? Pero kung bawal para sa inyo, bawal para sa inyo ang mga rebulto, iba't si Felix Manalo may rebulto? May Pasugo Magazine kasi sila mga kapatid. Tingnan ninyo Pasugo Magazine. Marso 1965, page 2, ang may akda niyan ay si Mr. Benjamin Santiago. Ang nakasulat diyan sa pahina 2, katulad din naman ng mga medalya ni kapatid na Manalo. Hindi lahat na paggawa ng larawan ang ipinagkasala ng Diyos. Iyan ay nasa pinag-uukulan ng larawan. Hindi pala lahat ng mga larawan. Di ba double standard ang iglesia ni Manalo? Bakit double standard? Pagdating sa mga santo, Diyos-Diyosan, bawal na. Pagdating kay Felix Manalo, na founder sa kanila, okay lang, kahit medalya. Abo, ano yan? Siniswerte? Hindi lang yan. Pasugo Magazine, balik, ulitin natin, 1965, pahina 1, ang may akda ay si Benjamin Santiago. Tingnan nyo mga INC ang Pasugo Magazine ninyo. Ano nakasulat? Di ba sinabi diyan na noong ipinagdiwang ninyo ang ika-50 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, mabasa natin na sinabi ni Benjamin Santiago na sa pagtitipon daw, asan? Doon sa Araneta Coliseum, inilagay ninyo sa libu-libong mga kaanib ng INC yung tinatawag ninyong relikya ng tronong likmuan ng yumaong si kapatid na Felix Manalo. Anong inilagay ninyo sa harap ng libu-libo? Yung upuan ni Felix Manalo. Bakit? Inilagay ninyo ang upuan ni Felix Manalo sa harap ng libu-libo. Bakit? Natural. Inaalala ninyo yung nakaupo noon. Pero ang tanong, kung Biblia lang, asan mabasa sa Biblia na pwedeng ilagay sa harapan ng mga kaanib yung upuan ng founder para sa pag-alala sa kanya? Di ba? So, napansin niyo, pag sa mga santo, bawal daw alalahanin sila. Pero pagdating kay Felix Manalo, kahit upuan, okay na para maalala siya. Ba't upuan? Di ba dandami pang gamit ni Felix Manalo? Bak upuan ang pinili ninyo? Di po ba sa panahon ni Felix Manalo, meron din siyang arenula? Ba't hindi arenula? Tuloy natin. Mabuti mga kaibigan at mga kababayan, si Ginoong Wendell Talibong na rin ang pasagutin natin. Ako talaga ang binanata nito. Kaya nga, pinorward ito ni Kabornok sa atin. Juan Gis 14, ano sabi ng ating? Ayan, Juan Gis 14. Panginoon, sa salita ng Diyos, sabi ng ating Panginoon, ako ang mabuting pastor.
kilala ko ang aking mga tupa at ang aking mga tupa at kilala din ako ng aking mga tupa. Magandang sinabi ni Mr. Talibong. Oh, so maganda pala. Maganda pala yung sinabi ko na kilala ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang tupa at kilala din ng mga tupa ang ating Panginoon Jesucristo. Tanong, kung kayo ang tupa at hindi kayo kambing, ano ang imahe ng ating Panginoon Jesucristo kung kilala ninyo ang ating Panginoon Jesucristo? Pero ano ang gagamitin niyang pang-counter dito para akala niya makalusot? Kaya ang tanong, kapag ka ba kilala ng mga tupa ang Panginoon at kung kilala ng Panginoon ang kanyang mga tupa, kailangan pa bang magkaroon ng mga ribulto at mga imahen? Pakinggan natin ang nakasulat dito sa Juan 4:23-24. Sige, tingnan natin. Baka may mabasa diyan na ipinagbabawal ang mga larawan o imahen. Ito ang mababasa. Subalit dumating na nga ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa ribulto at kasinung hindi pala. Ayun. Mahilig pala sila. Mahilig sila na dagdagan at gawing tampered ang Biblia. Ha? Tuloy natin. Sasamba sa Kanya. Sasamba sila. Saan? Sa upuan ni Felix Manalo. Nandyan ba? O sasamba sila. Saan? Sa medalya ni Felix Manalo. Nandyan ba? Kung sa talata na ginagamit niya, bawal ang pagkakaroon ng mga bagay na nagpakilala o nagpaalala tulad ng larawan. Anong silbi sa monumento ni Manalo? Anong silbi sa upuan ni Felix Manalo na inilagay ninyo sa gitna ng mga libu-libong mga kaanib ng INC nung nagdiwang kayo sa ika-15 anibersaryo? Anong silbi naman sa merong larawan, meron ding logo ng INC na nakalagay sa kanyang medalya? Okay, kung ginagamit ninyo ang talatang ito na bawal talaga yung mga bagay tulad ng larawan na nagpaalala sa mga bayani ng pananampalataya. Tuloy natin. Sa espiritu at katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. So, sa espiritu at katotohanan. Pasok ang simbahang Katoliko. Bakit pasok? Mga kasama ninyo mismo nagsabi. Anong sabi ng kasama ninyo? Ulitin natin ha. Ang Iglesia Katolika ay siyang unang iglesia ni Kristo. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kasama ninyo iyon. Kasama ninyo iyon. Baka sabihin, hindi, kami. Kami ang tunay, Iglesia ni Kristo. Sige. Tingnan niyo ang Pasugo Magazine, November 1951, sa pahina 4 ni Leopoldo. Sa unang bahagi, sa paragraph, may mabasa dito, napansin niyo? Unang bahagi, ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. O di ba sabi ninyo, Iglesia ni Cristo. Hindi pwedeng palitan ang pangalan. Ano itong Iglesia ni Cristo? Asan mabasa ang Iglesia ni Cristo sa Biblia? Okay, tuloy natin. Ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Asan diyan? Asan diyan mabasa? Ipinagbabawal ang paggawa ng mga larawan. Dahil kung ang interpretasyon ninyo, ipinagbabawal ang paggawa ng larawan, diyan pa lang, butata na ang larawan ni Felix Manalo. Iba't may monumento si Felix Manalo.
kung ang Diyos ay sasambahin sa espiritu at katotohanan, therefore ang konklusyon, bawal magawa ng larawan. Iba't may larawan kayo ni Felix Manalo? Aba, double standard kayo. Dahil lang sa talatang yan, ipinagbabawal para sa inyo ang paggawa ng larawan sa mga santo. Pero pagdating sa founder ninyo, may upuan pa kayo, may medalya pa kayo, may monumento ba kayo? Pero kahit punuin pa ninyo ng monumento, mananatili ang katotohanan na ang iglesyang inaniban niyo ay nangangagaw lamang ng pangalan. Pero ang katotohanan, tatag kayo ng tao, walang iba, si Felix Manalo. Balik sa inyo, Brad Jando. Ayan po, napakinggan po ninyo ang mga banat ni Brother Wendell ito sa mga argumento ni RMG Aguila na nagpapanggap lang naman na marunong. Pero ang totoo, wala namang binatbat. Ito po si Jando Alabaro, nasasabi po sa inyo. Maraming salamat po and bye-bye.